Good morning mga boss. So andito tayo ngayon para ipakita kung paano sukatin ang pH meter ng tubig. Yan, at saka TDS ng tubig para gamitin sa pag-hydroponics. So meron tayong ginagamit ng mga measuring tools kagaya ng TDS meter at pH meter mga boss. So napaka-importante nito mga boss, yung TDS meter at saka pH meter sa pag-hydroponics. At sa paggawa naman ng nutrient solution or nutsol, ito ang gamit ko mga boss, yung Nutri-Hydro. So disclaimer lang mga boss, hindi ito paid promotional advertisement ng Nutri-Hydro. So ito ay ginagamit ko sa paggawa ng aking nutrient solution para sa aking mga lettuce. So yan ang, kung nakita nyo, yan ang isa. Sa right ay nutrient solution A, or sa pangalawa naman ay solution B. Itong dalawang solution A at solution B ay imimix natin dito sa ating prepared tubig. Galing yan sa Nawasa, yan boss, oh. Nawasa yan galing. So ito ay precipitate ng almost 2 days natin mga boss na pina-evaporate yung chlorine. So ito naman ang ating gagamitan na measuring cup, yan. Ang dalawang cup na ito ay may sukat na 30 ml mga boss. So dito natin isasalin itong solution A at solution B. So may dalawa siyang bakit dalawa? Kasi kailangan natin paghiwalayin yung solution A at solution B. So hindi kailangan na same ang gagamitin natin na measuring tools. So bakit kailangan dalawa ang gamitin natin na measuring tools or measuring cups? Kasi kapag pinagalo natin to, magkakaroon ng iniiwasan natin to mga boss na magkaroon ng solidification yung dalawang solution. So para maiwas tayo dun sa ganun bagay, kailangan natin gumamit ng dalawang measuring tools kagaya na nakita nyo. And take note mga boss, ang kailangan natin per liter ng solution ay sa bawat 1 litro ay kailangan natin ng 2 ml na solution A at solution B. So ano nga ba ang nilalaman ng solution A? So kung nakita nyo yung clear na solution mga boss, ay ang laman yan calcium nitrate. So ang calcium nitrate mga boss ay responsable sa pagpapataba ng ating mga lettuce. So kapag walang calcium nitrate, magiging payat ang ating mga lettuce mga boss. So kasi ang isa sa mga use ng calcium nitrate ay patabain ang ating mga halaman na lettuce. Lalong-lalo na mga boss yung ating mga dahon. Yung dahon mismo ng ating lettuce at mga ugat ay makakapagbigay ng magandang bunga or magandang dahon kapag gumamit tayo ng calcium nitrate. At ang isa naman ay itong solution B. Yung solution B ay composed ng complete fertilizer at saka Epsom salt. So kaya nagkaroon ng solution B. Yan nakita niyo mga boss. So ang maganda niyan, ito ay nakakatulong lalo sa ating halaman para tumaba. So yan. So umpisa na natin mga boss na sukatin yung desired natin na ml para dito sa ating tubig. So tandaan nyo lang boss na ang ating tubig ay kailangan mag-evaporate yung ating chlorine na nasa loob ng tubig. Yan nakita nyo. So ito 2 days natin na in-stock para mag-precipitate yung chlorine. So ayan boss, kinilagay ko na yung unang batch ng ating 30 ml. So dito sa ating container, mayroon tayong 40 liters na tubig. So 40 liters na tubig, kailangan natin ng 80 ml ng calcium nitrate na ilalagay dito sa ating reserve na tubig. So just remember mga boss na ang 1 litrong tubig ay kailangan ng 2 ml na calcium nitrate. It's either yung solution A or solution B. So tandaan nyo yun mga boss. So dito, dahil 40 liters yung tubig natin dito, naglagay tayo ng 80 ml ng calcium nitrate. So yan. At after natin maglagay ng calcium nitrate na 80 ml dito sa 40 liters na tubig, kailangan natin itong i-mix para mahalo yung ating solution dito sa tubig. So maglagay rin kayo ng magbigay kayo ng space at least mga 5 minutes na ma-mix yung solution dito sa tubig. Yan. So gaya ng nakita niyo mga boss, minix ko yan ng mabuti at after 5 minutes saka tayo maglalagay ng solution B. One more thing pala mga boss, it's either doon sa dalawang solution ang pwedeng mauna, yung solution A or solution B. Basta tandaan nyo na bawal silang mag-mix yung dalawang solution. Kailangan i-mix nyo, i-dilute nyo yung solution sa tubig, mix it well para halong-halo, saka isunod yung solution B. Yun. So ako ay talagang kumuha ako ng isang PVC at
pipe para ipang mix doon sa ating ginagawang solution. So ngayon naman mga boss, same procedure doon sa ating naunang ginawa, yung calcium nitrate. So ito namang solution B, yung ang composition niyan is yung sa mga nagdi-DIY, yung complete fertilizer at saka Epsom salt ay pinagmi-mix. But dito sa Nutrihydro, hindi mo na kailangan gawin yan kasi dumaan sila sa laboratory. Same pa rin ang ano niyan, ang laman. Pero dito dumaan sa laboratory. So yung Nutrihydro solution B ay gagawin din natin yung katulad sa solution A, yung sa calcium nitrate. Same. So yung ating measuring cup 30 ml na nandiyan dyan. So ilalagay natin yung first batch 30 ml and isalin natin doon sa naunang mix ng calcium nitrate. So, ipaalala lang na lagi nating imimix yung ating solution para hindi magkaroon ng solidification. So, yan mga boss, yung unang batch, nilagay na natin at saka ito na yung pangalawang batch. So, remember, dito sa 40 liters ay 80 liters ang nilagay natin na mixture ng ating solution B. So, after natin ma-mix or mailagay yung solution dito sa tubig ay kailangan na natin ulitin at i-mix or i-stir natin ng mabuti yung tubig kasi para maiwasan nating solidification ng ating solution. Kasi pag nagkakaroon ng solidification ay talagang sayang yung nutrients na gagamitin natin. So ngayon naman mga boss, ito na yung second round na pagkuha natin, pag-measure ng ating pH meter gamit ang pH meter na to. So isusukatin natin yung yung pH level ng ating tubig after maglagay tayo ng solution. So kung nakikita nyo mga boss, ayan, nasa 6 point, ayan, 19, 17. So yan, mag-i-stable yan. So, antayin natin mag-stable yan. So far, ang 6.14 ay pasok na pasok yan sa ating required na pH requirement sa ating paglilitos. Kasi ang required is 5.5 to 6.5 na pH level. So, sa nakikita nyo, itong ating pH level ay pasok na yan. So, no need na. Yan, 6.09. So, okay na yan. Hindi na tayo mag-a-add dyan ng hindi na natin kailangan gumamit ng pH up. Ayan. So, sa ngayon naman, ito naman yung TDS meter natin. So, susukatin natin to. So, kanina, yung TDS is nasa around 413 something. At ito naman sa ngayon, after ng ating paglagay ng ating solution, kailangan natin isukatin. So, kung nakikita nyo mga boss, nasa 1,112. Excuse me. So, ima-minus natin yung nasa 400. So, yan, nasa 600. So, pasok na yan. Yung TDS level. Pasok na pasok yan doon sa ating requirements para sa paglilitos. So, okay na yan. So, ipapaalala ko lang sa inyo mga boss, yung importante ng pH, right pH sa ating tubig para sa ating litos. Kapag tama yung pH level ng ating tubig ay nakakatulong 'yon na mas mabilis ma-intake ng tanim natin na litos yung requirements or yung nutrients na kailangan ng halaman. At the same with dun sa ating TDS meter. So, yung kapag nasa range tayo ng ating target ng TDS, so pasok na pasok 'yun mga boss. So, yun, after na ma-measure yung TDS at pH meter, so ito na yung stir box natin na paglalagay ng ating nutrient solution. So, itong ating stir box ay may butas to na 14 holes. So, sa 14 holes mga boss, so malalaman natin kung ilan ba ang kailangan na tubig dito sa ating stir box.
So dahil meron tayong 14 holes, so ang kailangan dito ay kailangan natin na maglalagay tayo dito ng 21 liters na tubig galing doon sa 40 liters na ating ginawang nutrient solution. Bakit ba naging 21 liters mga boss ang kailangan natin? Kasi remember mga boss, itong ating Styrobox ay may 14 holes. So 14 holes, ang bawat isang litos ay nangangailangan ng 1.5 liters sa the whole growth niya. So kailangan lang nating multiply yung 14 times 1.5 para makuha natin yung exact measurement ng ating ilalagay na nutrient solution dito sa Styrobox. So yun, ang total amount ng nutrient solution na ilalagay natin is 21 liters dito sa ating Styrobox. Yan mga boss. So after na may lagay na natin yung yung nutrient solution dito sa ating Styrobox, kailangan natin sukatin mga boss yung level ng nutrient solution na nandun sa Styrobox at kung tumama ba doon sa ating ginagamit na Styrocup. So kaganyan mga boss, mini-measure ko yung kung pasok na pasok. So far tama naman yung nasa half inch yung level ng tubig doon sa ating Styrocup. So kasi para pag naglagay tayo ng seedling at nailipat na natin yung seedlings dito sa ating Styrocup. So lahat ng Styrocup na may litos na laman, so equally distributed yung nutrient solution doon sa ating tanim na litos. So yun ang pinaka reason why kailangan natin i-measure kung tama talaga yung level ng ating tubig doon sa Styrobox at sa Styrocup. So importante yun mga boss. So tapos na tayo mga boss. So sa susunod na video ay kung paano naman natin ilalagay yung ating mga litos dito sa ating Styrobox na may laman ng nutrient solution. Once again, this is Reyka Ansaindo Partanum Babush.